Hi guys, so welcome to my vlog. So in this video, I'll be sharing you some helpful tips and my experiences during the OIC NW Marina Licensure Examination. So I know most of us during the preparations atong exam is makulbanta. So sa the first 2 weeks ana is dili pa gyud nato masulod sa atong utok ang mga review materials. And most of the time, especially magkunon na ta sa schedule sa atong exam, is makulbanta every day. So that's normal, no? Then sa akong na-experience is gamay ra gyud kog tulog every day during sa akong pag-review tungod kay makulbaan ko og si kog hunahuna sa akong exam kung unsay resulta. So normal ra gyud kay na. Then the worst part is during the examination day is wala gyud ko katulog. Sa unsaon ako paningkamot og tulog, wala gyud katulog. I don't know kung saan nitabo sa akong utok adto, pero pag abot na ko dito sa examination area ni kalitra ko ka-alive. So kaloy pag-exam, ipasar lang gyapon ta. So ang importante balag makulbanta is mag-pray lang gyapon ta before and during the examination. So much for that. Let's proceed sa tips during my review sa Marina Licensure exam. So during my review center is Compman. So I highly recommend Compman because their reviewer is very well structured. So I know there are lots of review centers out there, but I highly recommend Compman sa kung giingon is very well structured ang ilang reviewer and also tested and proven na sab nako. Pero it is up to you. It is your choice kung asa ka nga reviewer or asa ka mas kampante mo review. So there are 4 modes sa Compman. Na sila upat ka modes. Dili lang nako ingon ang ilang structure kay I don't have permission para moingon sa ilang structure sa ilang reviewer. So ako lang ingon is ang mga mostly nga makita nato sa uban review centers. So first off is the scan mode. So mo ni siya ang structure sa scan mode. So ang scan mode is makita lang nato dire ang question and answer. Makita na nato dire ang question, choices and also answers. So there is a scan mode is most of familiarization ni siya. Familiarization, warm up, and also memorization sa tanan questions. Kay most of the review centers ilang review materials have 2,000 to 5,000 review materials. So mo na siya inana kadaghanon ang atong reviewhon, tapos ang manggawa sa exam is 10 items per competence, na uban 15 items per competence, and na po uban 35 items per competence. So ang scan mode is perfect ni siya para mag-initiate ang atong brain during sa deep review nato. So ang sunod na pod is ang practice mode. So sa practice mode nagyapon na siya question and choices. Pero sa practice mode, most of the time, it is an insight during an exam. Kay ang mugawas nga question and choices is ikaw ang mo answer. Pag humanda yun, pag-answer nimo, makita din nimo kung ang imong gi-answeran is correct or wrong. So, dako kay nagtabang ni practice mode kay kusog kay ni og retention sa atong brain. I spent most of the time sa practice mode kaysa sa scan mode. Kay sa rason nga, sa practice mode is kusog og retention sa brain and mas ma-memorize and familiarize dayon nato ang mga questions. So, the next one is the pre-board exam mode. Sa pre-board exam mode is pakita nato ni siya sa CRP, Marina CRP. So ang pre-board exam mode sa na-try nako sa Compman and CRP is pare-pareho ra. I highly recommend taking the pre-board exam mode kay tungod para makabalo mo unsay feeling and also you have insight kung unsa gyud ang actual exam. Kaya ang pre-board exam mode kay mo na siya ang actual structure examination para sa Marina exam. So mao to no, so mao to siya ang tulo na ika-recommend nako na inyo i-take. So, first is ang scan mode. So, ang scan mode is, i-take lang ninyo siya pag scan lang ninyo ang tanan questions for memorization, familiarization, and warm-up. So, ang quick insights about the questions. And also, upon reading po by using sa scan mode is dapat inyo na lang pong sabton. Then, after that, po kamo kung inyo ba iranto ang scan mode. But for my experience, kasara ko nag-scan mode, then I proceed to practice mode. Kay sa practice mode is more on retention sa brain. For the reason that we'll be having like an actual examination and therefore mas ma-retain siya sa brain kay you will be answering every question before you can proceed. The next one is the pre-board examination. So during the pre-board examination, you will give an insight of what the actual examination feels like. Nana siya timer. So if gusto mo makabalo kung saan nasa pre-board examination or the actual examination, you can go sa Marina
CRP reviewer. So ma-accessan ninyo na kung na-evaluate na ang inyong application for the theoretical exam. So akong additional tips, when you are using practice mode, syempre manggawas ang mga correct and wrong answers nimo. So ang akong technique ana is ang akong i-review or ang akong utrohon ra og review is kadtura ang mga wrong answers. So na akong isuwat or akong i-type ang mga wrong answers ra nako, then akong i-print. Kay mora to akong i-review og balik. So kana nga pamaagi mapadali ang imong pag-review. Aside nga utrohon nimo balik tanan og pag-review, ang kato na lang mga wrong answers may imong balikon og review. So I will give you an example. So mo na ang example. So mo na akong mga example sa akong gibuhat. So kani mora na siya ang mga wrong answers na nako during practice mode. Wala na nako balika ang mga correct answers nako og review kay syempre na correct naman nako. Ang katurang mga wrong answers akong gibalik og review. So mo na akong example. So mana siya gi-type ra nako sa computer. Pag type nako ako lang siyang gi-print. Then ang akong gibuhat is instead nga the whole question and the whole answer is nagkuha lang ko og keywords sa kadtong nga question. Then mora to akong gi-review balik. Then sa akong my experience is mas ma-retain sa akong utok nga kadto akong gibuhat. Pag mahuman na nimo ang whole function, function 1, function 2 and function 3 og practice mode og mahuman na pod ang all competence og practice mode, ako na pong i-review ang katurang mga wrong answers nako. And then, pag human og review nako sa akong mga wrong answers, mubalik na po ko sa practice mode, sugod na pod sa permero nga competence, which is competence 1, hantod competence 17. So, man na akong gibuhat. Then, by that, mag-answer na po ko. Then, pag humanan ako, unsa na po tong mga wrong answers nako, mora po to akong isulat or i-type na pod ang mga keywords, mora po to akong review no balik hantod magkagamay-gamay siya. For example, sa ako ang first na kong attempt sa practice mode in every competence nakoy 100 ka mga wrongs. Then after ana sa sig balik sa pila ka, so in 2 months sa sig balik nagkaanam ko kagamay ako mga wrongs hantod niabot ko sa in every question 5 to 10 wrongs na lang. So by that, it is very helpful nga mo na inyong buhaton in order for a fast review para makuha ninyo 2 months. So I know nga ang uban makuha pod maybe 2 weeks or 1 month ang pag-review. Pero sa ako 2 months na ko giko ang pag-review para masigurado lang. So that is my review routine. So now let's proceed during the examination day. So as I say, during examination day is wala gid ko katulog. Na-exam ko nga I don't have enough sleep, nakulban pug ko, and murag nisaka akong kinaon, nisaka akong pamahaw atong panahon na. It is minimized and nawala ra to sa pag-exam kay tungod sa pag-pray. Always yun, mag-pray yun ta for guidance and knowledge and understanding, especially sa pag-answer nato. So as approaching ninyo sa pag-exam, I know nga makulban yun ta, pero it is highly recommended that you will approach it with calmness and confidence. Okay, with that, it's very helpful para dili mo magduha-duha pag-answer sa mga questions. Pag-abot na ko sa examination room, so sa mga fellow seafarers po na to, dito na ko gibati na po og kakulba, pero ang gibuhat na ko is to relax and breathe calmly. So I know nga naiuban seafarers nga negative ang ilang masulti, pero paningkamutan gid nato nga ma-relax during examination. During sa room, grabe na kayo ka-pressure ang surroundings. So ayaw lang gid padala sa pressure sa surroundings and be calm. So kung nana mo dito sa inyong desk before answering, mag-pray gid. Ako kadaghan gid ko nagampo no before ko proceed sa akong pag-exam. Before ko nagpindot sa mouse during exam. So during answering sa questions, nagi manggawa sa mga reviewer. So by that, you will read carefully the questions. Inyo yung tarungon ug basa ang questions and also ang mga choices. Kay there are some questions are also tricky questions. You may feel like there are simple questions but they are very tricky. That feeling this is the right answer pero dili mo to ang correct answer. So sa akong na-experience is don't over-review kung saan na to inyong nanseran. For example, naka-answer na mo sa question 1, 2, 3 or na-complete na niyo answer ang every competence. So feel ni mo imo i-review balik. Pag review na ako balik, nagduha-duha na noon ko sa akong answer. So na-instance nga akong gi-change ang answer. Then upon reviewing man noon sa tanan question, ako naman nung i-change ang answer tanan kay dili ko confident sa kato akong answer. So manay tips nako nga ayaw gyud i-over-review.
ang mga questions or ang imong mga answers. Dili na nun mo confident or inyo na nung pangalisdan tanan. Then after niyo pangilisan tanan, wa mo kabalo kung marong daydayon to. So nahitabo na ko na sa isa ka competence. Then pag proceed na ko sa ubang competence, akong gibuhat is pag human ako answer dayon, every question dili na nako gibalikon og re-review. Mo proceed na dayon ko sa next competence. Pag answer na ko sa question 1, 2, 3, 4, hangtod 15 or hangtod 10, idiretso na dayon na nako sa next competence. Dili na nako i-review balik kay sa rason nga ay instance nga ako na nung gipangalisdan ang mga question. So, ang isa sa tips nako during examination is kung nagali mo yung malisdan nga question, inyong i-mark yun na or isuwat, hatagan man mo ang bond paper for your scratch paper. So, you will mark the question nga inyong gikalisuran. Inyo ginang imarkahan. For example, question 7, naglisod mo og answer. Inyong ibutang dito number 7, then proceed na dayon mo sa next question. Kato inyong gikalisdan nga answer. More dayon to inyong balikan for re-reviewing para mas mapadali mo kay na may timer biya. So, in every competence, it is more likely every question is 1 minute. For example, sa competence, there are 10 items. So, it is a total of 10 minutes sa kana competence. So, para mapadali mo, ang dili mo ma-pressure sa timer, kato inyong gika-dibugan or naglisod mo ato question, mora to inyong isuwat sa bond paper, kato inyong gi-mark, mora po to inyong balikan for re-reviewing. And then nyo balikit tanan, kay mag-over-review na mo, then mawala na din yung confidence sa pag-answer. Ang instance akong gingon, inyong alisdan na ang inyong mga question. So, mara to no? So, mara to ang tips nako. So, to everyone no, nga nag-review ron for the Marina Licensure Examination, so I know kaya ra kay na ninyo, and don't compare yourself to others. Every one of us has its different timings. If wala mo nakapasar sa take 1, ay mo kabala ka kay napay take 2, take 3, and so on. Makaya ra gyapon na ninyo. And I know makapasar yun mo. So, mara to no? You can comment down below and also para ma-replyan tamo kung sa inyong mga questions. Then, dagang salamat. Then, God bless.